Salpukan ng bus at jeep sa Camarines Sur, 3 patay kabilang ang bagong kasal na mag-asawa. Paghahanap sa sugatang butanding na napadpad sa Manila Bay kahapon, ipagpapatuloy ngayong araw. BRP Gregorio del Pilar nilisan muna ang Scarborough Shoal para mag-impact ng pagkain at langis. Naiwang vessel ng Coast Guard, karap na ang ngayon 3 surveillance vessel ng China. Mga otoridad sa Pilipinas nakaalerto pa rin sa posibilidad na matuloy na ang rocket launch ng North Korea ngayong araw. At movie premiere ng The Avengers sa LA, star-studded. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, 3 po ang patay matapos na salpukin ang bus ang sinasakyan nilang jeep sa Ragay, Camarines Sur. Ang 2 sa mga biktima, bagong kasal. Darito ang report. Mula sa Libmanan, Camarines Sur, tinatahak ng jeep na ito ang kalsada sa bayan ng Ragay pasado alas 6 kagabi. Pauwi na sana noon ang Balite, Batangas sa mga sakay nito mula sa isang kasalan. Kwento ng ilan sa mga pasahero, iniwasan daw ng isang kasalubong na bus ang lubak sa isang kalsada kaya nabangga nito ang jeep. Nakaladkad pa ng ilang metro pa atras ang jeep dahil sa lakas ng pagkakabangga ng bus. Binawian ng buhay ang pasahero ng jeep na bagong kasal at isa pa nilang kasama. Sugatan naman ang iba pang sakay ng jeep na kasama sa bridal entourage. Dinala sila sa Ragay District Hospital. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa aksidente. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting. Halos hindi pa rin makapaniwala ang mga kaanak ng 3 nasawi sa pagsalpok ng isang Genesis bus sa isang truck sa North Luzon Expressway kahapon. Ang mga nasawi ay ang driver, apprentice at isang pasahero. Nakausap na raw ng mga namatayan ang Genesis Bus Lines na tiniyak daw na sasagutin ang gastos sa burol at libing. Wala na rin daw balak magsampa ng kaso ang mga namatayan. 9 naman sa 14 na nasugatan ang ginagamot pa sa ospital. Sagot na rin daw ng Genesis ang gastos sa pagpapagamot. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumalabas na posibleng nakatulog ang namatay na driver ng bus kaya sumalpok sa truck. Sasampahan pa rin daw ng reklamo ang truck driver at bahala na ang piskalya na magdesisyon kung iaakyat ito sa korte. Secretary Stand-Up sa Scarborough Shoal, dilisan muna ng BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy ang pinag-aagawang isla para kumuha ng supply ng pagkain at langis. Umalili naman sa pagbantay ang search and rescue vessels ng Philippine Coast Guard. Nakatapat na ang ngayon 3 surveillance vessel ng China. Darito ang report ni Rafi Tima. Sa gitna ng standoff sa China, pansamantalang nilisan ng BRP Gregorio del Pilar ang Scarborough Shoal. Pero ayon sa ating Department of Foreign Affairs, hindi raw ibig sabihin yan ay umuurong na ang Pilipinas. Kukuha lang daw ng supply ng pagkain at langis ang BRP Gregorio del Pilar sa Poro Point sa La Union at babalik na muli sa Scarborough Shoal. Ito ang dahilan kung bakit sa pag-alis ng barko ng Philippine Navy ay nag-iwan ito ng kahaliling search and rescue vessel ng Coast Guard. Hindi raw nangangamba ang gobyerno ng Pilipinas kahit pa may iwan ng Coast Guard vessel kaharap ang ngayon 3 ng surveillance vessel ng China na pumitigas sa pag-aresto sa 8 Chinese fishing vessels na may kargang giant clams, corals at maging buhay na pating. Kasi posible naman, you can also call it na may dumating for reprovisioning. Kunyari, magdadala ng pagkain o kung ano mga kagamitan. Kasi pag sinabi mo reinforcement, it's indicative na may kaguluhan. Aircraft was sent to the area. Yeah, we were informed of that, but we don't see a problem there. Kasabay nito, pinabulaanan ng Philippine Navy ang payag ng China na hinaras daw ng ating mga sundalo ang mga mangingisdang Chino. Yung ating mga tao, nung ginawa yung kanilang tungkulin, was in complete observance of the rules of engagements with due regard to the human rights. Sa kabila ng tensyon, hindi pa naman daw nababahala mga opisyal ng pinakamalapit na bayan sa Scarborough, ang Palawig, Zambales. Pero sana raw, hindi na ito lumala pa. Sana wag humantong sa punto na pagbawalan kami ng mga dayuhan sa sariling sa sariling tubig namin, sa karpat nila mangisda at mamuhay. Iyon talaga, we will assert our rights. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Ang issue ng stand-up sa pagitan ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal, bubusisiin po sa talakayan with Igan mamaya. Bari kayong makilahok sa aming talakayan, mag-post lamang inyong mga opinion at tanong sa aming Facebook fan page, Facebook
facebook.com/unang hirit at sa pamagitan ng Twitter, twitter.com/unang hirit. Napakahalaga po ng Scarborough Shoal dahil ito ang nagsisilbing breeding ground ng maraming species ng isda at iba pang lamang dagat. Kaya labis ang pangihinayang ng ilang eksperto nang may mga natagpo ang patay na giant clams o taklobo sa mga Chinese vessel na sinita ng Philippine Navy. Narito ang report ni Cara David. Ilang taon nang pinararami ng UP Marine Science Institute ang mga giant clam o taklobo sa kanilang marine station sa Bolinao, Pangasinan. Papaubos na raw ang mga ito, kaya ganun na lang ang paghihinayang ni Dr. Perry Alino ng UP nang makita niya ang litrato ng mga Chinese fishing vessels sa Scarborough Shoal. Tone-toneladang patay na taklobo ang nakaimbak sa loob ng mga barko. Ang tawag dito ay giant clam or taklobo. Endangered na ang mga ito, kaya nga pinaparami sila sa Bolinao ng UP Marine Science Institute. Yung mga ganitong klase ng taklobo, marami raw na matatagpuan ito sa Scarborough Shoal. Ang problema, kapag hinarvest at kinuha natin ng kinuha itong mga taklobong ito, may posibilidad ayon sa mga eksperto na mawala na ito sa karagatan. Dahil alam nyo ba, yung ganitong klaseng taklobo, para lumaki ito ng ganito kalaki, kailangan mong magbilang ng 30 taon. Bukod sa mga taklobo, may mga pufferfish, eel at iba't ibang isda na nakita sa barko ng mga Chino. Meron ding maliliit na pating. Importante raw ang Scarborough Shoal ayon sa mga marine biologists. Bukod sa tinatayang may 6,000 tonelada o 6 na milyong kilo ng isda dito, breeding ground o dito raw nagpaparami ang maraming species, hindi lang ng isda kundi iba pang lamang dagat. Kaya kapag di raw pinigilan ang pagsasamantala sa mayamang coral reef na ito, posibleng maapektuhan pati ang supply ng isda sa mga karatig na isla tulad ng Zambales. They can be a source of parang larvae and propagules, refuge.